Oho. Ngayon, I have proven that, sir. kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery, they are about to stone stone her. Babatuhin na po. O nilapit po nila kay Kristo at sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Itong si Abante talaga hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin. Kasi unang-una, alam naman niya that in Article 2 sa ating Philippine Constitution, may sinasabi doon na separation of state and church. So yung mga pinagdadaldal niya dyan, na kinukote niya na story dyan sa Bible, that is not applicable in execution of the laws of the land to establish law and order. So pag nag-apprehend ka ng kriminal, lalo na notorious na kriminal or high sa droga na kriminal, pag ikaw pulis, kakaang-kaang ka dyan, seconds lang, patay ka. At maswerte ka na kung sa ospital ka dalhin pag hindi ka mapuruhan. At pag nangyari yun, halimbawa napuruhan ka, baka yung pension mo, yung makikinabang dun, yung second husband ng asawa mo. Well, please, I'm just trying to be funny. Although hindi naman ako nakakatawa minsan, medyo off yung humor ko. Anyway, actually yung si Abante, he was quoting of John 8 verse 1 to 11, in which yun na nga yung babae do, based doon sa story sa Bible nga, she was caught in the act na nangangaliwa, and during that time, yung parusa sa kanyang klaseng krimen was stoned to death during the law of Moses, in which hindi naman inopose ng Panginoon ni Jesus Christ. Instead, ang ginawa niya, he challenged those people judging this woman na nababatuhin na para mamatay. He challenged them, okay, kung sino sa inyo ang hindi nagkasala, siya ang maunang bumato. May cast the first stone at her. But of course, knowing that we're human, we are not perfect, di ba? No one dared to stone that woman. So that was the story. So moral lesson din yan sa atin na doon sa mga mahilig magmarites, mahilig mag-judge ng kanyang kapwa. 'Di ba? Kung hindi ka din naman perfect, hindi ka malinis, wag mong i-judge yung kapwa. 'Yun yung moral lesson diyan sa story na yan. Anyway, peace.